So, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatiran sa Google Meet, at sa mga online Facebook viewers. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon, we are going to hear about the Word of God. Ang title ng aking ituturo ngayon is, Wave Your White Flag to God. Wave your white flag to God. Iwagayway mo ang puting bandila mo sa Diyos. And what do I mean by that? So, merong point or there comes a point in our lives when we try everything. Sinubukan na natin ng lahat. We try to rely sa sarili nating mga lakas, sa sarili nating mga plano, sa sarili nating katalinuhan, pero sa kabila ng ating pagsusumikap, we still feel lost. At parang walang patutunguhan. We feel defeated. At sa mga pagkakataong ganyan, God gently calls us. Tinawag niya tayo para mag-surrender, para sumuko. Not out of weakness, but out of trust and faith sa God or kay Lord. So sa mga movies or even sa mga cartoons, yung title nga kasi natin is Wave Your White Flag to God. Faith. Ano ba yung meaning ng white flag na yan? Sa mga movies or even cartoons na napapanood ko, we often see two parties o dalawang magkaibang... Ayos lang po ba kayo? Pakimute po muna para... Teka lang po. Ayan. So sa mga movies or even sa mga cartoons, since ang title nga natin ngayon is Wave Your White Flag to God, sa mga movies or even sa mga cartoons, makikita natin ang dalawang parties or dalawang panig na magulo at nag-aaway. Bale, may war between them. Pero, yung isang panig, bigla siya nagtaas ng isang white flag or winagayway niya yung puting bandila niya. So, ano ba yung meaning nun? All of a sudden, pagkatapos niyang itaas yung white flag na yon, wala nang gulo. Kasi ang ibig sabihin pala nun is yung nagwagayway ng flag na yon, nagsisurrender na sila doon sa kabilang panig. So, now, waving your white flag to God. Ano bang ibig sabihin nun? Waving your white flag to God means fully surrendering every aspects of our life. Hindi yung nag-surrender ka nga, pero hindi naman buo. Kailangan kapag nag-surrender ka sa kabilang panig, or nag-surrender ka mismo kay God, kailangan buo at hindi kalahati mo. So, you can't say kay God kasi na hanggang dyan lang yung surrender mo sa Kanya. You can't say na, Lord, isi-surrender ko sa iyo ang health ko, ang academics ko, ang trabaho ko, but you can't control or hindi ko iso-surrender anything other than that. Hindi po dapat ganon. So, but seriously, ano ba ang nag-hold sa iyo? Bakit hanggang ngayon you are not waving or hindi mo winawagayway yung white flag mo sa Diyos? Are you afraid of what could possibly happen? Ganito kasi yan, para kang nagsisolve ng puzzle. Sinubukan mong buuin mag-isa yung puzzle, pero kahit anong gawin mo, nahihirapan kang buuin ito. Kaya binigay mo kay Lord yung pieces of the puzzle. But how? How can God complete the puzzle kung itatago mo yung ibang pieces? God, in order for Him or for God to create or mabuo yung mismong puzzle, kailangan niya makuha yung buong pieces ng puzzle. So, kailangan mong isurrender yung every aspects or every part of your life so He can make the full picture. Otherwise, hindi mabubuo yung puzzle. Hindi mo makikita yung full picture ng plano niya sa'yo. Proverbs 3, chapter 3, verse 5 to 6 says, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, God did not say, trust in the Lord with half of your heart. He said, with all, kabuuan ng ating puso. Let us trust God, buo. Not kalahati, not 1/4, but
As No in, reservation. whole. No reservation. That's right. So, God only wants what's the best for us. And God knows how to deal. So, sa mga bagong dating lang po, iaano ko muna yung title. So, wave your white flag to God. Iwagayway mo ang puting bandila mo sa Diyos. So, God did not say, trust in the Lord with half of your heart nga, kakasabi ko pa lang. So, kundi buo. Because God wants what's the best for us. And God knows how to deal with the challenges we face. Right now, He is just waiting for you to surrender and to wave your white flag at Him. Inaantay ka lang niyang sumuko. Isuko ang iyong buong buhay at iwagayway mo ang puting bandila mo sa Kanya. Yung mga plano natin, they could be good. Pwede silang maging nakakabuti sa atin, pero hindi pala natin alam, there's a hole sa mga plano natin. Hindi natin alam, hindi natin nakikita, pero makakasama pala yun sa atin in the future. But God knows. But God knows what is great. Not just good, but great for us. So we should let God's will be in our lives. Even Jesus Himself, in the Garden of Gethsemane. When He prayed, nung nanalangin siya sa Diyos, sa God the Father, kasi alam niya na yung mangyayari sa Kanya, which is yung dadanasin niyang hirap sa krus. He said, Father, if you are willing to take this cup from me, yet not my will but yours be done. Nasa Luke 22 verse 42 yon. So, sabi ni Jesus, ayaw niya kasing danasin yung paghihirap. Matakin mo, papahirapan siya dun sa cross para lang sa atin. But then, He said, sabi niya, Ama, kung kalooban mo, alisin mo yung paghihirap na to sa akin, pero mangyari nawa hindi ang aking kagustuhan, kundi ang iyong kalooban. Can you see yung sinabi niya doon? Ang ganda nun eh. Mangyari nawa. Hello po. Mute muna. Okay. So, ang ganda ng sinabi doon eh. Mangyari nawa hindi ang aking kagustuhan, kundi ang kalooban ng Diyos. Jesus does not want to experience pain, but because of God's will, we are saved. Kung hindi, or kung pinayagan ng Diyos na hindi mamatay si Jesus sa krus, hindi tayo maliligtas. Some of you have not surrendered your finances to God. Hindi nyo pa nasusurrender yung finances nyo. Hindi nyo pa nasusurrender yung academics nyo kay God. Some of you even haven't surrendered your relationships, yung mga relasyon nyo. Halimbawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, sa pamilya ninyo. Sinasabi mo, I know that I should have forgive that person, but I'm not about to forgive them. Some of you have a secret sin. Meron kayong kasalanan na ginagawa na hindi nyo pa nasusurrender or hindi nyo pa naisusuko kay God. You have a habit na hindi nyo pa nasusurrender kay God. Or meron kang sakit na dinadamdam na hindi mo pa nasusurrender kay God. Now, it's the time that God gently calls us and you, mga nanonood po dito sa mga Facebook, online live viewers, at saka dito sa Google Meet. God is calling us to surrender ourselves to Him. Marami tayong dahilan, marami tayong excuses, but right now, tinatawag ka ng Diyos ngayon para mag-surrender. Hinihintay ka lang niyang ibaba ang pride mo, ang mga kinakatakutan mo, to let Him lead you. You let God be in your car, pero sabi mo, God, I surrender everything here sa sasakyan, but you can touch anything, pero hindi yung steering wheel. That's basically still you, relying on your own knowledge and strength. Hindi mo binibigay yung steering wheel kay Lord. Allow God to be your driver. Surrender to Him. Wave
your white flag sa Kanya. Iwagayway mo ang puting bandila mo sa Diyos. Allow God to be your driver. Allow God to complete the puzzle pieces. Allow God to lead you. Surrendering is holding up your flag at sinasabi mo, God, the war is off. I'm not going to fight you anymore. Hindi na ako lalaban sa'yo. I want serenity, not stress. And when we say serenity, it means the state of being calm or at peace. Yung calm lang tayo. Peace. At peace tayo. Hindi ba kayo napapagod being at war with God? Wave the white flag and surrender because it is the ultimate expression of faith. So ano pang hinihintay po natin, mga kapatid? Sa mga online Facebook live viewers po natin at sa mga nasa Google Meet, now is the time for us to surrender. Ayun lang po, wave your white flag to God. Ayun, to God be the glory. Amen. Thank you, Faith. Reese. Hey, what was that? Okay. Okay. Hi po. Okay. Let's wave our white flag. Ano po ibig sabihin kaya nun? May natutunan po ba tayo doon, mga kapatid? Okay, praise God. Hi, okay, saan yung okay. So, pagsuko, no? Okay, sige. Without much ado, let's go directly to our topic for today. Hello, Mami Pransing and Mami Jean and Jidel. Okay, Jidel, nandyan ba si ano? Nandyan si na JM and Mami Juday from Cavite? Okay. Si Mama po at saka ako lang po. Hi. Si ate po nasa Batangas. Thank you, JM. Mamaya ikaw yung closing prayer, ha? Okay, po. kanina si Mami Jean susunod naman si Mami Pransing next Sunday. Okay, praise God. Sige. Let's pray na. Lord God, we're very much thankful for this the day that you have made, and we should rejoice and be glad in it, oh God. We're very much thankful for sa araw na ito, sa napaka-espesyal na araw na ito, Panginoon. Because even before the foundation of the world, you have loved us with an everlasting love, Lord God. And thank you for that agape kind of love, the highest kind of love na binigay mo sa amin, Panginoon. That while we were yet sinners, Christ died for us, oh God. Kaya, Panginoon, we are forever indebted to you. Oh Lord, we bring unto you our gratitude and we're offering to you all our praises, Lord. Because apart from you, we can do nothing, Panginoon. At Lord, salamat sa mga tao, Panginoon, na nanonood ngayon, Lord, sa Facebook Live at sa Google Meet. At sa pati, alam po namin, Panginoon, na Lord, minahalaga nila ang iyong salita. At ang sabi mo, your word will not return to you empty or void, but it will accomplish your purpose kung bakit pinadala mo ito at pinasabi mo sa amin ngayon ng iyong salita, Panginoon. And Holy Spirit, we ask for your guidance, and apart from you, we can do nothing. In the name of Jesus, this we pray, and everybody says, Amen and Amen. Palakpan nga po natin ng malakas ang ating buhay na Diyos. Praise God. So, without much ado, let's go directly to our topic for today. So, ang title po nito is, alam mo ba kung bakit ka ipinanganak? Sabihin nga po natin, alam mo ba kung bakit ka ipinanganak? Alam mo ba kung bakit? Alam mo ba kung bakit ka ipinanganak? Yun. Alam mo ba yon? So, alam mo ba ang dahilan kung bakit pinanganak ka sa mundong ito? Okay? So, kilala niyo po ba si Mark Twain? Okay, si Mark Twain po, siya yung author, American author po siya, and he was widely considered as one of the greatest American writers of all time. Si Mark Twain. Siya po yung yung author ng Adventures of Tom Sawyer. Tapos, sabi ni Mark Twain, may dalawang magagandang araw sa buhay ng isang tao. Yung una, yung araw na tayo ay pinanganak, at pangalawa,
yung araw na natuklasan natin kung bakit tayo ay ipinanganak. So, sabi ni Mark Twain, meron daw dalawang magandang araw sa buhay natin. Una, ang araw na tayo pinanganak, at pangalawa, yung araw na kung saan natuklasan natin kung bakit tayo ipinanganak. Ngayon, yung una, madali lang, di ba? Okay? Ang araw na ito ay pinanganak tayo. Ibig sabihin, madali lang yun eh. Kasi madaling matandaan, okay, madaling i-cherish dahil every year we're celebrating our birthday. Probably your birthday is January 20, or probably it is June 8, or January 12, or February 14, or December 12. So, ito ay sandali na pinagdiriwang natin kada taon ang ating kaarawan, mga kapatid. Okay? So, ito yung petsa kung kailan mo ginawa ang iyong unang pampublikong pagpapakita. Parang ang lalim yata noon, Pastor Jim. Ang unang pampublikong pagpapakita. Yun yung first time kang nakita ng mundo. At first time mo ring nakakita ng mundo. Nung kanina lang sa Pasig Market, nung nagpapamasahe kami is, mas gusto namin magpamasahe doon sa second floor sa Pasig Market. Okay, kasi meron doon nagmamasahe yung mga bulag. Ang mga bulag kasi okay silang magmasahe. Okay, ang talagang center nila doon ay yung mga ugat natin. Lalo na kapag naipitan ka ng ugat, hindi malayang nakaka-flow yung ugat mo sa katawan mo. So, yun yung nagsisimula yung sumasakit ang likod mo. Ganun pala yun. So, merong isang bulag na nagmasahe sa akin. Ang pangalan niya ay Jeffrey. Ngayon, itong si Jeffrey ay ipinanganak pa lang, bulag na. Sabi ko, bakit daw? Kasi nung pinanganak daw siya ay nagulit yung mga doktor. Umiikot-ikot ang kanya mga mata. Yung pala, may problema na siya sa mata niya. Okay? So, ano yun? Okay? Bakit kailangan pang minsan may mga nagtatanong, bakit ganun? Kakaawa naman yung mga taong yan. Pero habang kinakausap ko si Jeffrey, na isang bulag na masahista, is gusto rin pala niyang magkaroon din ng pamilya. Sabi ko, ano ba pinaprefer mong pamilya? Yung parehas ba kayong merong kapansanan? Sabi niya, hanggat maaari ayaw ko po eh. Kasi ang gusto ko po is yung magiging asawa ko po ay normal. Kasi ang hirap po ng ganun. Parehas po kaming bulag. Okay, ang hirap po ng ganun. Pero sabi ko, di ba meron namang nagkakatuluyan na kapwa bulag? Oo, meron po. Pero kung ano po talaga yung kalooban ng Diyos. Ngayon, ito bang taong ito ay pinanganak siya. Okay? Pero hindi na nakita ang ganda ng mundo. Pero, nakita siya, nagkaroon siya ng public display, nakita siya ng nanay at tatay niya. Nakita siya probably ng kanyang lola at lolo. Kaya lang, nung makita siya, is nalungkot ang mga ito. Diba sabi nga ulit ni Mark Twain, madalawang magandang araw sa buhay ng isang tao. Ang araw na tayo pinanganak at ang araw na natuklasan natin kung bakit tayo ay pinanganak. Itong taong to, si Jeffrey, pinanganak ng bulag. Okay, masasabi mo bang espesyal na araw ito para sa kanya? At pangalawa, nung matuklasan niyang siya'y bulag, nung ipinanganak, is may gana pa kaya siyang mabuhay sa mundong ito. Ang una ay madali. Pinanganak ka, sidilang ka, probably you were born with a silver spoon in your mouth. Pag sinabing ganon, you're born in an affluent family o isang mayamang pamilya. Yung iba naman ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Yung iba naman ay pinanganak sa isang middle age class family. Naalala ko isang financial guru
si Warren Buffett. Sabi niya, kapag ka ang purpose mo lang sa buhay mo is, gusto mo lang is makaraos ka lang pang araw-araw, you're living a miserable life. So, sa mundong ito, masasabi mo pa rin bang espesyal yung araw na kung saan ikaw ay pinanganak sa mundong ito? Marami mga bata, they are rebellious to their parents. Sumasagot sila sa kanilang magulang kasi sabi, ba't pinanganak pa kasi ako sa mahirap na pamilyang ito? Tad ng utang, ang hirap-hirap ng buhay na ito, sobrang init pa, samantala yung mga kaibigan ko, is mga naka-aircon, samantalang kami, isang kahig, isang tuka lang, aking mga magulang. Mabuti pa lang, nay, tay, pinisil mo na lang yung ilong ko. At hindi na ako pinanganak sa mundong ito. O nung pinanganak ako sa mundong ito, pinatay nyo na lang sana ako. Pinisil nyo na lang ang ilong ko. So may mga tao na ang buhay nila sa mundong ito is they're full of disappointments, discouragements, and they are full of regrets in their life. Okay? So, pero hindi naman lahat ng tao ay ganon. Magkakaiba ang mga tao. Yung iba is in just a simple way, meron silang simple celebration kapag ka dumaraos ang kanyang birthday. Okay? They're living a simple life, simple celebration. Yung iba naman is sobrang engrande. Okay? Sineselebrate ang kanilang araw ng kapanganakan. Pero alam nyo, hindi naman importante kung paano mo sineselebrate ang birthday mo. Okay? Ang importante yung pangalawang, sabi nga ni Mark Twain, yung pangalawang magandang araw na nangyari sa buhay ng isang tao. Ang unang magandang araw sa buhay ng tao ay nung pinanak siya, at pangalawa, yung matuklasan niya o madiscover niya kung ano yung purpose niya in life, kung bakit siya ipinanganak. Ngayon, mga kapatid, ipapaliwanag ng unang araw ng birthday mo ang iyong presence sa mundo. Nagkaroon ng public display. Okay? Ito yung kauna-unahang public display mo. Nung pinanganak ka, maaaring sa ospital, nandyan yung mga nurse nakapaligid, nandyan yung doktor o doktorang nagpaanak sa'yo, o maaaring midwife or komadrona. So, nagkaroon ng public display ang buhay mo nung pinanganak ka. Hindi lang magulang mo ang nakakita sa'yo, kundi iba ring mga tao. Pero, alam niyo mga kapatid, hindi importante rito kung anong date ka pinanganak. Hindi naman ganong bigyan natin importansya to eh. Kung kailan ka pinanganak, so kung anong klaseng pamilya ka ipinanganak, kung mahirap ba o mayamang pamilya, ang pinaka-importante rito is bakit ka ipinanganak. Ano ang dahilan ng Diyos kung bakit ipinanganak ka rito o lumabas ka sa mundong ibabaw? Sabi sa Bible, sa Psalms 139, ang Diyos, God is the one who formed us in our mother's womb. Siya ang lumikha sa atin. Siya yung gumawa ng ilong natin, ng mata natin, ng kamay natin, ng tenga natin. Siya ang gumawa ng hubog natin, ng form natin, while we're still in our mother's womb. At ang pagkakagawa sa atin, mga kapatid, na mga nanonood dito at nakikinig ngayon dito, sabi ng Lord, you are fearfully and wonderfully made. Kahanga-hanga ang pagkakagawa sa'yo. Kahanga-hanga ba ako? Hindi naman matangos ang ilong ko. Okay, hindi naman ako kasing gwapo ni Papa P. Okay, hindi kasing gwapo ni Ding Dong. Hindi naman ako artistahin, Pastor Jim. Ano yung kahanga-hanga ron? Actually, sinabi sa Bible yon. Meron ako nabasa sa Facebook reel, kanina lang, na sinasabi rito,
is ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang itsura mo, ano man yung status mo in life, is dapat, okay, magpasalamat ka sa Diyos dahil ikaw ay ikaw. Nilikha ka niyang ganyan. Dahil sabi doon, after ng reel na yon, sabi sa reel, is walang pangit na ginawa ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang malakas ang Diyos. Sinasabihan ka mang pangit ka, sinasabihan ka mang hindi ka maganda, hindi ka gwapo, sinasabihan ka mang mahina ang iyong pag-iisip, sinasabihan ka man ng kapwa mong mahina kang dumiskarte, sinasabihan ka man ng pangit na mga salita, pero ngayon sinasabi ng Diyos sa iyo, you are fearfully and wonderfully made by God. Palakpakan po natin ang malakas ng Diyos. Hangang-hanga ang Diyos sa pagkakagawa sa iyo, mga kapatid. Ibig sabihin, you are God's masterpiece. Ikaw ay isang obra maestra. Sabi sa Bible, you are His workmanship, created in Christ Jesus to do every good works. Good works. Okay, walang pangit na nilikha ang Diyos. Ang mga halaman ng kabundukan, ang mga bulaklak, even the creatures na gumagapang, okay, even yung mga night creatures, even yung mga deep sea creatures, kahit ang papangit nila, yung matatagpuan sa mga pinakamalalim na dagat sa buong mundo, they're called the deep sea creatures. Pero may dahilan ng Diyos. May purpose ng Diyos kung bakit nilikha niya ang lahat ng nilalang sa mundong ibabaw. At ikaw, kapatid, may dahilan ng Diyos. At ang Diyos, kung ikaw man ay napapangitan sa buhay mo ngayon, humaharap ka sa salamin, okay, napapangitan ka sa sarili mo, pero ang Diyos hindi siya napapangitan sa iyo. Siya ay humahanga sa pagkakagawa niya sa iyo. Ikaw ay isang obra maestra ng Diyos, mga kapatid. You are His dearly beloved. You are God's most prized possession. Diba? Sabi nga sa Bible, ang isang tao, a treasure hunter, is naghahanap ng isang kayamanan. Nung nakita niya ang isang bahay na luma, pero nakita niyang may nakabaong kayamanan, ito ay kanyang binili. Pinagpalit niya ang lahat para lang mabili ang lupang yon na nakatiwangwang. Diba? Tayo yung the most prized possession of God. Tayo yung pinakamamahal. We are the apple of God's eyes, mga kapatid. Tayo ang sobrang pinakamamahal at pinapahalagahan ng Diyos. Kung ikaw wala kang pagpapahalaga sa sarili mo, ang baba ng self-esteem mo, pero sa Diyos, you are the apple of His eyes. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Minapahalagahan ka niya ng sobra. Sabi nga sa Bible, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay, yun yung love. Pag sinabing love, ang tawag doon sa Greek word is agape. Sa love na yon. Ang agape kind of love pala, it is the highest kind of love. Pinakamataas na uri ng pag-ibig yon. Yun yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Pinakadakilang pag-ibig. Yun yung pag-ibig na nasa Diyos patungkol sa atin. We are God's dearly beloved. We are the apple of God's eyes, mga kapatid. Ngayon, habang ikaw ay lumalaki, so enjoy lang ang buhay mo nung bata ka. Sabi nga sa isang kanta, bayaan mo maglaro ang isang bata sa ulan. Okay? So, kailangan yung wala pa siyang wala pang siyang wala pa siya sa age of accountability Enjoy lang siya sa buhay niya. Kahit hindi niya alam na problema na pala ang nanay tatay niya kung anong papakain sa kanya, kung anong paladabit sa kanya. Pero mga bata, inosente yan.
Okay, walang malay yan eh. Pero habang tayo ay lumalaki at nagkakamalay, at nasa age of accountability na ang isang bata, alam na niya yung tama, at alam niya kung ano yung mali, is unti-unti niyang nalalaman na pinanganak pala ako sa isang mahirap na pamilya. Pinanganak pala ako sa isang dysfunction na pamilya. Sirang wasak na pamilya. Okay? Sa kanya nalalaman na pinanganak pala ako sa isang pangit na mundo. Na kung saan nakikita ko ang away, ang krimen, ang korupsyon ay laganap. Sa kanya nalalaman, ano ba ang dahilan, Panginoong Diyos? Minsan magtatanong ka pa, di ba? Bakit pa ako sinilang sa mundong ito? Sinilang ba ako sa mundong ito para lang maging isang ganitong tao? Isang mahirap lang, isang no read, no write, isang high school graduate lang, isang basurero lang. Pinanganak lang ba akong ganito? Para lang makaranas ng mga pagdurusa sa mundong ito? Merong isang kwento. Alam niyo po ba yung yung taon-taon po ay ginagawa po ito, yung tinatawag na Boston Marathon. Sabi nga ni Ann Curtis, that was 2013. Si Ann Curtis po siya po ay isang atleta at sumasama po siya, masyadong athletic yung katawan niya. Sumasama siya halos every year doon sa Boston Marathon. Noong 2013 po, buti hindi nakasama si Ann Curtis sa nagkaroon ng Boston bombing. Binomba yung isang lugar doon sa Boston Marathon kung saan doon ginaganap yung takbuhan, yung race. Binomba yon. Ngayon, nung binomba to, is nangyari ito noong April 18, 2013. True to life po ito. Sabi nga ni Ann Curtis, salamat na lang at hindi ako naapektuhan doon. Kasi 3 ang namatay nung binomba to. At 285 na katao ang nasugatan. Yung iba naputulan pa ng paa at kamay. Pero 3 tao ang namatay. Ngayon, istorya po ito ni Sean Collier. Si Sean Collier po ay isa po siyang 27 years old na batang-batang pulis. Bagong pulis lang po siya. Ngayon po, nung nangyari po ang pagpapasabog sa napakaraming tao noong April 18. Okay? Nung April 15 po ito nangyari, sorry. Tapos ngayon, nung April 18, at naging alerto yung mga pulis, dineploy itong si Sean Collier sa isang lugar sa campus, sa may eskwelahan, doon sa Massachusetts Institute of Technology or MIT sa Boston. Na 3 araw bago mangyari yung pagpambobomba sa maraming tao. Ngayon, habang siya'y nagbabantay, noong mga bandang pagkalipas ng 10:00 ng gabi, ay ginapang siya ng 2 kriminal. Yung pala yung nagpasabog ng doon sa Boston Marathon. Ang ginawa sa kanya, pinagbabaril siya at namatay kaagad itong batang-batang pulis na ito na si Sean Collier. Ngayon, nung namatay si Sean Collier, sa isang pahayagan, naipost sa website ng university, sinabi ni MIT Police Chief John DeFava, nagbigay siya ng tribute doon sa batang pulis na namatay. Ang sabi niya, si Sean ay isa sa mga taong ito na talagang tinitingnan namin na sobrang dedicated sa kanyang trabaho bilang pulis. At ang kanyang buhay, ang vocation niya talaga, tinawag siya para magpulis. At sabi pa nung police chief niya, siya ay pinanganak upang maging pulis. So, si Sean, bagamat na-cut off yung buhay niya when he was 27 years old. So, ang sabi ng tribute sa kanya, siya ay pinanganak upang maging isang pulis. Alam niyo, mahirap ding isipin ang isang tribute para sa isang tao na namatay sa line of duty. Maaring
pwede tayong mag-isip ng maraming mga pagkakaiba-iba. Si Sean ay pinanganak para maging isang pulis. Okay? Ikaw ay pinanganak upang isang maging ina. A single mom. Ikaw ay pinanganak upang maging atleta. Ikaw ay pinanganak para maging senador. Ikaw ay pinanganak upang maging teacher, maging abogado, maging sundalo. Ikaw ay pinanganak upang tumulong sa mga kapuspalad. At ikaw ay pinanganak para maging isang presidente ng isang bansa. Alam nyo, nasan ka dito sa mga binanggit, mga kapatid? Ano ang ipinanganak mong gawin? Bakit ka sinilang sa mundong ito? Para maging single mom lang ba? Para maging lawyer? Para maging nurse? Para maging civil servant? Pinanganak ka ba to live a long and satisfying life? At nasa dapit hapon ka na ng buhay mo ngayon, but you're still kicking and alive? And ito ba yung purpose of your life? Yung pinanganak ka kung ano ang nasa katayuan mong status ngayon. Alam nyo, ano kapatid ang pinanganak mong gawin? Katulad ka lang ba ng isang animal? Ang tao ba'y pinanganak lang? Okay, para apihin? Para lang bang mga hayop that only existing for existence? Ganun ba tayo? No, we beg to disagree. We are more than that, mga kapatid. Hindi tayo pinanganak na habang buhay na lang talunan. Hindi tayo pinanganak na habang buhay na lang inaapi. Hindi tayo pinanganak na sa isang mahirap na pamilya, pinanganak na mahirap, at pagkatapos ay mamamatay lang na isang mahirap. May purpose ang Diyos kung bakit tayo sinilang sa mundong ito. Hindi ka lang pinulot lang sa tain ng kalabaw. Hindi ka lang ampun ka, isipin mo, ampun lang naman ako eh. Siguro, pinanganak na akong ganito, sawing palad. Lagi na lang umaamot sa pagmamahal ng iba. Lagi na lang financially bankrupt. Lagi na lang umuutang. Namamalimos sa lansangan, namamalimos ng awa, habag sa iba't ibang mga tao. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo dinisign ng Diyos to live to only existing for existence. Hindi ito yung purpose ng Diyos. That is not the purpose of God in our life. Hindi ganun ang purpose niya. Ang gusto niya, He wants to have ang gusto ng Diyos magkaroon ng maging tayo dito maging matagumpay na nilalang. Paano tayo magtatagumpay dito, Pastor Jim? Ang hirap na ng buhay ngayon. Okay. Ang gusto ng Lord from every defeats na naranasan natin, ang gusto ng Diyos, tumatayo tayo. Okay, from every knockdown na naranasan natin, hindi tayo nagpapa-knockout. Na pag sinunto ka ng iba't ibang mga problema sa buhay, mananockdown ka, pero ang in-expect ng Diyos sa atin is, hindi tayo magpa-knockout o nanatiling nakahiga at ayaw nang bumangon. Ang gusto ng Diyos, ma-knockdown ka man sa buhay mo, maraming beses, ilang beses, ang gusto niya is lagi kang tumatayo. Yun ang gusto ng Diyos. At ang purpose ng Lord, sabi nga ng Lord sa yung sinabi ni Reese kanina sa exhortation niya, Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, na kung magtitiwala tayo sa Panginoon, itutuwid niya ang ating daan. Ang sinasabi ng Diyos yun sa atin ngayon mga kapatid, sino ba ang lumikha sa atin? Sino ba yung sinasabi sa Psalm 139 na while you're still in your mother's womb, I formed you.
hinubog na kita. Walang iba yon kundi ang Diyos, mga kapatid. So, sa Diyos tayo dapat magtiwala habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Dahil ang sabi ng Diyos, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, you should acknowledge Him. And God says, God will direct your path. Itutuwid niya ang iyong daan. Siya yung poprotekta sa atin. Ang gusto ng Diyos is magtiwala lang tayo sa Kanya dahil He is our Maker. He is our Creator. Siya ang lumikha sa atin. Hindi lang mothers knows best, hindi lang father knows best, but God knows what is the best for you, mga kapatid. Alam ng Diyos kung ano yung pinakamainam sa atin. Ngayon, habang pinag-aaralan ko to, meron akong nabasang 7 fundamental facts about God's guidance. Kasi habang nabubuhay tayo, merong purpose ang Lord kung bakit nabubuhay tayo. We're not only existing for existence. So here are the 7 fundamental facts about God's guidance. Number 1, He can put you exactly where He wants you to be. Ilalagay ka niya sa tamang pagkakalagyan sa'yo. Ba't naman nilagay niya ako sa isang mahirap na pamilya? Bakit naman nilagay niya ako sa isang dysfunctional family na later on, maghihiwalay naman pala ang nanay at tatay ko? Na later on pala, I will live a miserable and broken family that we have? Okay. Ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos ang nakakaalam. Hindi mo pwedeng tanungin sa isang pater o isang magpapalayok na bakit hinubog mo akong ganito. No! We don't have the right to question our Creator. We don't have the right to question our pater. Hindi eh. Alam ng Diyos where will you put you exactly where He wants you to be. Alam ng Diyos kung ano yung tamang pagkakalagyan mo. Bakit? Hindi naman lahat ng mahirap, pinanganak na mahirap, namatay na mahirap. Hindi naman, di ba? Meron tayong nakita ng mga taong pinanganak na mahirap, pero because of God's guidance, is nagtagumpay naman sa buhay. Di ba, mga kapatid? Yun nga, yung kinukwento ko sa inyo sa bulag, yung nga sabi niya, pinanganak akong, merong isa doon, yung nagmasahe naman kay Gemma, kay Lisa lang pangalan. So, bulag din siya, pero nakakita yung isang mata niya. Pero ilan silang magkakapatid, Han? 8 silang magkakapatid, pero siya yung breadwinner. Isipin mo, breadwinner. Kahit may kapansanan siya, pero siya yung nagpapaaral sa kanyang mga kapatid, siya yung nagpapakain sa kanyang pamilya. Hindi naman pwedeng excuse na sabihin mong bulag ako eh. So, dyan na lang ako, tatambay na lang ako sa bahay, magpapabigat na lang ako sa pamilya. No! Punta ka sa palengke ng Pasig, may isang bulag doon na laging kumakanta na Corina Sanchez pa yon. Okay, yung magaling ang kumanta, yung lalaki. Bulag siya, pero ginagamit niya yung binigay na talento ng Diyos sa pag-awit para to earn a living for his family, mga kapatid. So, sino ka? Baka konting problema ka na, magrereklamo ka na kaagad. Naku, ang dami kong problema. Tingnan mo yung mga taong yan. Pinanganak ng bulag. Pero, they're earning a living for their family. Sila yung sumusuporta. May purpose ang Diyos, mga kapatid. Pangalawa, una, He can put you exactly where He wants you to be. Pangalawa, He can arrange all the details years in advance. Mga kapatid, ang Diyos ang may hawak ng blueprint ng buhay natin. Di ba kapag ang isang engineer magtatayo ng isang building, syempre hindi mong pwedeng wardi-wardi yan. Di ba? Pinagpaplanuhan yan, may blueprint yan. Kung ano ang gagawin niyang design, kung ano ang gagawin niyang mga saan ilalagay yung yung water system, yung mga fire sprinkler, kung saan ilalagay yung mohon, yung pondasyon. Ano ba yung pinakamainam na bahagi noon? Kung ilang kwarto, kung ilan ang gagawin. Okay, hindi pwedeng ganun. Kailangan may blueprint. Ang Diyos may blueprint sa buhay natin. He can arrange all the details years in advance. Mga kapatid, laging advance ang Diyos.
Alam na ng Diyos kung ano yung ano eh. Kung baga sa ano yung buhay natin, scripted na lang mga kapatid. Minsan, ang gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, halimbawa, katulad doon sa mga Israelites. Okay, ang kalooban ng Diyos, dadaling ko kayo sa isang lupain. Okay, a land flowing with milk and honey. Okay, yun ang pangako ng Diyos sa mga Israelites. Pero alam nyo, dahil sa kanilang mga pagrereklamo, kawalan ng pananampalataya sa Diyos, okay, yung 40 days na yon, 40 days daw, sabi, makakapunta na sila sa promised land. A land that is flowing with milk and honey. Kaya lang dahil nga panayreklamo ang ginagawa nila sa Diyos, nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos, alam nyo yung 40 days na mapupunta na sana sila doon, naging 40 years. Alam nyo, sa buhay natin ganon. Nadidelayed yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi ng isang Christian song, Jesus wept for our wasted years. Marami tayong sinasayang na panahon na sandali sa buhay natin na ang tangi lang naman natin gawin, yung Kawikaan chapter 3, yung Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Na kung magtitiwala tayo sa Panginoon, itutuwid niya ang ating daan, mga kapatid. He can arrange all the details years in advance. Pero ang ginawa natin sa calling natin, tinatawag na tayo ng Diyos, is nagpapaligoy-ligoy pa tayo. We're doing it our own way. Kaya nga pag may kumakanta ng My Way. Okay, may namamatay daw eh. Okay, nakakatawa lang 'yon. Pero kasi you did it your own way, not God's way. Dapat every decisions that we make in our lives, we should entrust it to the Lord. Dapat mga kapatid, ito ay pinagkakatiwala natin sa ating Diyos. Amen ba mga kapatid? Ngayon ba, ipagkakatiwala natin sa Diyos even the smallest details in our lives? Kaya handa pa nating ipagkatiwala ito sa Diyos? Mga kapatid, subukan mo ang Diyos. Okay, trust the Lord. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Huwag mo nang ilagay ang batas sa kamay mo. Kahit ano pang batas yan, batas ng lansangan, pag may naargabyado sa'yo. Hindi ko madaan sa legal eh. Masyado silang powerful, masyado silang maimpluwensya. Batas ng lansangan ang papairalin ko. An eye for an eye and a tooth for a tooth. No! Sabi ng Lord, the vengeance is mine. Kung sino yung umargabyado sa iyo mga kapatid, sabi ng Diyos, ako ang maghihigante. Amen po ba? Amen. God can arrange all the details years in advance. Number 1, He can put you exactly where He wants you to be. Huwag ka nang magreklamo kung niligay ka sa pamilyang yan. May purpose ang Diyos. Kung bakit niligay ka sa pamilyang yan. Si Jesus Christ nga eh. Okay, ang sabi niya, huwag kalooban ko ang masunod. Not my will be done, but let your will be done. Mga kapatid, may purpose ang Lord eh. God can put you exactly where He wants you to be, number 1. He can arrange all the details years in advance, number 2. Advance ang Lord mag-isip, mga kapatid. Alam na niya kung saan ka matitisod. Alam niya kung kailan ka manlalamig. Alam niya na itong magiging sanhi ng magiging problema mo. But, bagamat alam niya darating sa iyon, magbibigay ang Lord ng way of escape. Magbibigay ang Diyos ng mga paraan para mahango ka sa pagkakasadlak na yan. Gagawa ang Diyos ng paraan. God will make a way where there seems to be no way. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Diyos. Number 3, He can open doors that seem shut tight. Okay, God is the God who open doors, mga kapatid. God is ang Diyos, ang Diyos ay Diyos natin na nagbubukas ng mga nakasaradong pintuan. Mga kapatid ko ngayon ay hindi mo pa maabot-abot ang mga pangarap mo. Parang nakashut pa yung door, sarado pa yung pintuan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sabi ng Diyos, di ba? Ulitin ko ulit, kung magtitiwala tayo sa Panginoon, itutuwid niya ang ating daan. Tutulungan niya tayo. Ang kailangan lang, the key word is trust in the Lord with all your heart.
Magtiwala lang tayo sa Diyos. Are you in the impossible situations or circumstances in your life that parang dead end na ng life mo? Parang dead end na, wala ka nang magawa, and you even at nasa isip mo na gusto mo nang kumapit sa patalim. Huwag, kapatid, huwag mong gagawin yan. Imbis na kumapit ka sa patalim, kumapit ka sa Diyos. Palakpakan nga po natin ang malakas ng ating Panginoon. At kayang-kayang buksan ng Diyos yung mga open doors of opportunity in our lives, mga kapatid. Kayang-kayang buksan ng Diyos yan. Sabi nga ng God sa Bible, Jesus is the door. Ako ang pintuan. Diba? Ako ang pintuan. At nasa akin ang susi. Kayang-kayang, alam nyo, kayang-kayang ibigay ng Diyos lahat ng ating mga pangailangan. Kaya lang sinusubukan din niya tayo eh. Kasi baka kapag binigay ka agad ng Diyos ang blessings, baka ma-spoil mo yung blessings, baka yumabang ka eh. Baka sabihin mo, Diyos, sino ka ba? Di ba? Hindi dapat ganun. Kaya ang Diyos, perfect time yan eh. Perfect timing ang ginagawa niya eh. Bubuksan niya ang pintuan ng promotion, ng pagpapala, bubuksan ang pintuan ng kagalingan sa buhay mo. Kaya lang, kailangan, you should pass the test. Okay. Kailangan is, unahin mo munang magtiwala sa Diyos. Pang-apat, He can remove any obstacle in your way. Kayang-kayang alisin ng Diyos yung mga hadlang na yan sa buhay mo. Kayang-kaya niyang gawin yun eh. Okay, it is a fundamental facts about God's guidance. Na kaya kanyang tayong i-guide, kaya niyang i-remove yung obstacles, yung mga hadlang sa buhay natin. Mga kapatid, ano ba yung obstacles in your life right now? Ano ba yung mga hadlang sa buhay mo? Malaki ba yung humahadlang sa'yo? Ano yung humahadlang sa'yo para lalo ka pang magtiwala sa Diyos? Aantayin po ba pang yung hadlang na yun ang gamitin sa'yo para magtiwala ka pa sa Diyos? Di ba mas maganda yung yung nauna yung pagtitiwala mo sa Diyos? Okay? Kasi pag nauna kasi yung pagtitiwala natin sa Diyos, ano man ang dumating ng mga hadlang sa buhay natin, kayang-kaya na natin yun, mga kapatid. We can do all things through Christ na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Palakpakan nga po natin ang malakas ng Diyos. Panglima, He can take your choices and fit them into His plan. That you end up at the right place at just the right time. So, lahat tayo may mga choices in life. Diba? Gusto nating maging ganito someday. Gusto nating ganitong maabot ang ating mga pangarap. And we have our own ways to do that. Marami tayong mga kaparaanan. Hindi, madiskarte naman ako. Kayang-kaya ko yan. Sisiw lang sa akin yan. Pero ang gusto kasi ng Lord is siya yung mag-fit, maghanap o magbigay sa'yo what is fitted for you. What is suitable for you. Halimbawa, partner. Okay? Sabi nga ni Jeffrey, yung bulag, nagpakilala akong pastor ako. Sabi niya, Pastor Jim, sabi niya, gusto ko pong magkaroon ng asawa talaga eh. Ilang taon ka na ba? Sabi niya, 40 na po ako. Sana po, pag 41 na po ako, magkaroon na po ako ng mapangasawa. Ang gusto ko po sana, Pastor Jim, isama mo sa prayer mo, ano yun? Nang mapangasawa ko, hindi naman bulag. Is yung nakakakita po. Sabi ko, wala na yung posible sa Diyos eh. Pero Pastor Jim, di ba? Kayo mga pastor, sinasabi niyo sa Bible na merong himala. Oo naman, merong himala ang Diyos. Our God is a miracle working God. Sabi ko sa kanya, pwede pa ho ba ako makakita? Sabi ko, oo naman. Ang kailangan lang is malaki ang pananampalataya mo sa ating Diyos. Opo. Kasi sabi po kasi ng doktor, kaya po raw ako hindi, pinanganak na akong bulag, is may naputol purang ugat sa akin. And sabi ng nagpakonsulta na po ako sa St. Luke's, sa iba't ibang malalaking ospital, at ang sabi nila hopeless na po raw yung case ko. Pero meron po akong ospital na pinuntahan
na pwede raw ako kung may mag-donate po ng mata para sa akin. Kaya lang ho, kailangan po raw ng milyon. Wala naman na po akong ganitong pera. Nagmamasahe lang naman po ako. Sabi ko sa kanya, our God is a miracle working God. Okay? Hindi ka okay, may birthday ka, di ba? Hindi ka lang pinanganak dito para magkaroon lang ang buhay mo ng public display, sabi ko sa kanya. Pinanganak ka sa mundong ito, may dahilan ng Diyos kung bakit ka pinanganak. So, ini-encourage ko siya. At sabi ko sa kanya, it is better for you to entrust the Lord. Magtiwala ka lang sa Diyos. Yung choices mo, i-entrust mo lang sa Lord. Ibigay mo lang sa Lord lahat ng kabagabagan mo, lahat ng mga pangarap mo, lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo. At ang Lord ang magpipit ng mga iyon into His plan. Para ang ending ng buhay mo, you're in the right place at just the right time. Pag sinabing you're at the right place at just the right time, is natumbok mo, nakuha mo yung perfect will ng Lord sa buhay mo. Kasi mga kapatid, there is two kinds of will in your life. Una, permissive will, at pangalawa is perfect will. Pag sinabing permissive will, hindi ito kalooban ng Diyos. Pag ang kinuha mo is permissive will in your life, you're vulnerable to hardships or to everything na mahihirapan ka talaga. Kasi walang peace, walang joy, kasi permissive will lang ng Lord yung sinunod mo yung permissive will lang. Pero ang gusto talaga ng Lord yung perfect will. At para makuha yung perfect will ng God is kailangan ipagkatiwala mo sa Diyos lahat ng iyong mga choices. Ipagkatiwala mo sa Diyos lahat ng iyong mga pangarap. Kapag ka pinagkatiwala mo, you take your choices to God, you give your choices to God, and God will be able to fit them into His plan that you end up doing His perfect will. Palakpakan nga po natin ng malakas ang Diyos. And pang-anim, He can even take your mistakes and bring good out of them. Okay? Di ba? Wala namang perfecto sa atin. Lahat tayo ay nagkakamali pa rin. Lahat tayo ay nagkakasala pa rin. Pero alam niyo po bang kayang gawin ng Diyos yung mga pagkakamaling iyon, yung mga malaking pagkakamaling iyon sa buhay natin and bring good out of them? Alam niyo po ba yon? Okay? So, walang dahilan para magpa-knockout ka sa mga problema mo na-encounter, pagsubok mong na-encounter sa buhay mo. Kapag ka ikaw ay nasuntok ng mga problema, okay, mana-knockdown ka, pero bangon ulit mga kapatid. Bumangon ka ulit sapagkat ang Diyos naman ang tutulong sa iyo. Kaya niyang gawin yung mga setups. Kaya niyang gawin ng Diyos yung mga setbacks na naranasan mo. And that setbacks na naranasan mo, God will turn it into a setup. Okay, para magtagumpay ka sa buhay mo. Huwag mong isiping setbacks yung naranasan mong mga problema. Ang isipin mo, it is a setup. Sinet up talaga ng Diyos yun. Okay, pinayagan talaga ng Diyos na mangyari sa buhay mo ito para ma-set up ka. That you will come up higher. Okay, bilang isang matagumpay, a victorious version of yourself. Praise the Lord. So, pang-pito, He can take tragedy and use it for your good and His glory. It is just the same, 6 and 7. So, this is what the Proverbs chapter 16 and 9 means when it says that in his heart, a man plans his course, but the Lord determines his step. Mga kapatid, marami tayong plano sa buhay natin. Maliliit at malalaking plano. Smallest details and major details ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Marami tayong mga choices. Pero ang sabi rito, but the Lord determines his step.
ang conclusion pa rin, the whole matter or the whole conclusion pa rin ng ating mga decision is God. Dahil ang Diyos ang nagdetermina, ang Diyos ang nagpapasya ng lahat. Sabi nga sa inyo, scripted na po yung buhay natin. Sabi nga sa inyo, alam na ng Diyos yung blueprint ng buhay natin. Nakadesign na yan while we're still, habang tayo po ay nasa tiyan pa lang ng ating mga nanay. Pero tandaan po natin, ang plano ng Diyos, kapag ang Diyos ay may magandang plano sa atin, hindi pangit na plano. Kung iisipin mo yon habang nabubuhay ka, dumaan man ang mga problema, lagi mangungusap sa iyo yung salita ng Diyos sa iyo, may magandang plano ang Diyos sa akin, hindi pangit na plano. Itong naranasan ko mang pangit ngayon is hindi naman ito magtatagal. Sapagkat ang naranasan kong pangit na ito, itong mga setbacks na ito, ay itong mga problemang ito, hindi pala ito setback, kundi ito pala ay set up ng Diyos, pinayagan ng Diyos. Okay, para mag-fit in ako sa napakagandang plano niya sa buhay ko. Ang sabi ng Lord, my plans to you is not to harm you. Plans to give you hope and plans to give you abundant life, exceeding life, beyond measure, a life unto the fullest. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Panginoon. So, let me ask you a crucial question ngayon, mga kapatid. Alam mo ba kung bakit ka pinanganak ngayon? Do you know why you were born? Do you know why you are here in this earth with 7 billion people? May mga taong they are in a limbo. Pag sinabing in a limbo, yung mga nalilito pa rin sila. Sometimes they find their calling early. Often, the revelation doesn't come until late in life, and sometimes others see it before we did. Yung minsan, yung iba, alam ko yung plan ng Diyos sa akin. Okay, nilagay ng Diyos sa puso yun eh. Sabi nga, no eye has seen, no mind has conceived, what the Lord has prepared for those who love Him. Pero alam niyo po ba na ang gusto lang naman ng Diyos sa atin, sabi sa Bible, okay, God created us to declare His glory. Yun pala ang purpose ng Lord. Nasa Bible yun, nasa Isaiah. Kaya pala tayo nilikha ng Diyos para ipahayag natin ang Kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Iyon pala ang dahilan. Bakit niya nilikha ang mga halaman? Hindi napansin pag malakas ang hangin, parang pumapalakpak ang mga halaman, kumakaway sila. That is the purpose kung bakit. That is their way of praising the Lord. Even mga animals, mga ibon, alam niyo ba kung naintindihan ba natin kung anong kinakanta nila? Mga ibon, di ba? Mga nightingale o yung mga iba-ibang mga ibong magaganda, kung umaawit sila eh. Kumakanta sila eh. Di ba? Alam ba natin kung anong ibig sabihin ng inaawit natin? Ang alam lang natin, ito ang paraan nila para mapapurihan ang Diyos. Mga kapatid, ikaw, I just want to ask you again. Dahil sinabi ko na sa inyo ang dahilan kung bakit pinanganak tayo rito. May dahilan ng Diyos kung bakit pinanganak tayo rito sa mundong ito. Kung bakit nagkaroon tayo ng public display in this world, in this earth. It is because para maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, iyon lang ang dahilan ng Diyos. God created us to declare His glory. Ngayon, nakakalungkot, God created man according to His own image and likeness, pero minsan yung image ng Diyos sa isang tao ay hindi na nakikita. Okay? Maraming mga tao ngayon, they're living in sins. They're living na para bang nabubuhay sila na parang wala na talagang Diyos sa buhay nila. Meron isang tao, nakita ko kayo na sa Facebook Reels, isang sikat pa naman siya,
sinasabi niya, I don't believe in God. Okay, ang mga naniniwala lang naman sa Diyos, yung mga nanampalataya lang naman sa Diyos, sila yung mga galing sa mahirap na pamilya. Sila yung mga destitutes. Sila yung galing sa mahirap na bansa. Pero pansinin mo, yung mayayamang bansa, okay? Pag tinanong mo, who is Jesus? I don't know Jesus. Do you believe in God? I don't believe in God. I believe in myself. Nakakalungkot isipin na maraming ganon tao. Though men are created in the image and likeness of God, pero hindi na nakikita man lang sa puso nila ang pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, wag natin tularan ang mga taong yon. Alam natin kung anong kasasapitan nila, sabi sa Bible. Pero tayo, okay, mula sa araw na ito, moving forward, is dapat araw-araw is meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Pag sakay mo sa jeep, Lord, ingatan mo po ako. Pagbangon mo sa umaga, Lord, salamat, maraming tao, hindi na nagigising, binabangungot na. Pero ako, Lord, binigyan mo ako ng isang bagong umaga. Alam niyo ba, tuwing umaga, may regalo ang Diyos sa atin? May regalo na kagad ang Diyos sa atin. Di ba pag binigyan tayo ng regalo, sobrang tuwang-tuwa natin. Hindi ko naman birthday, but mo ako binigyan ng regalo. Pero ang Diyos natin is mapagmahal na dapat talaga natin siya pagkatiwalaan ng buong buhay natin. Sabi nga ni Riz kanina, pagtiwalaan natin ang Diyos without, nang hindi partially, nang hindi half-hearted heart. Dapat ang pagtitiwala natin sa Diyos, mga kapatid, it should be wholehearted and without reservation. Dapat buong-buo ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ang sabi nga ng isang lalaki kay Jesus, sabi ng isang eskriba, paano bang mahalin ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong pag-iisip. Amen? Makakaasa ba ang Diyos sa atin, mga kapatid? Na mamahalin natin siya? Ngayon, mga kapatid, naintindihan natin ngayon kung bakit tayo pinanganak sa mundong ito. Ito po yung topic eh. Bakit ka ipinanganak sa mundong ito? Okay, just to cover everything, I want to be sure that everything are covered right now. Okay? Bakit ka pinanganak sa mundong ito? Sabi ni Mark Twain, dalawa ang pinakamasayang araw sa buhay ng tao. Una, nung pinanganak ka sa mundo, at pangalawa, nung tinanong mo kung bakit ako pinanganak sa mundong ito. Mga kapatid, mas mahalaga yung pangalawa. Okay? Kasi sa pangalawa, is dito natin pinag-usapan kung ano ang purpose o kung ano ang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinanganak dito. Hindi tayo pinanganak na katulad ng mga animals that we are only living for existence. Survival of the fittest, no mga kapatid. Pinanganak tayo, sabi sa Bible, Isaiah, we are created in Christ Jesus to declare His glory. Nilikha tayo ng Diyos. Sabi nga ng isang kanta, the reason we live is to worship the Lord. The reason we live is to glorify God in our lives. Mga kapatid, ngayong alam mo na ang dahilan kung bakit ka pinanganak sa mundong ito. Magtitiwala ka na ba sa Diyos? Mamahalin mo na ba ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakasan? Mga kapatid, sinasabi ko sa ito, kung gagawin mo ito, kung pagtitiwalaan mo ang Diyos at hindi ka mananangan sa iyong sariling karunungan, itutuwid ng Diyos ang daan mo. Siya yung mag-iingat sa iyo. Siya yung magbubukas ng pintuan ng mga open doors of opportunity in your life. Siya ang bahala sa iyo, kapatid. Iingatan ka niya, mamahalin ka niya. At that God who began a good work in you will carry it to completion until His second coming. At ang sabi pa ng Diyos sa iyo ngayon, mga kapatid, gusto niyang magkaroon ng victorious companion in heaven. Mga kapatid,
Sabi nga ng isang dito po ako magtatapos, sabi sa Bible, Psalms 23, sabi doon, His surely love and goodness shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. And that is the purpose of God in our lives. Okay? Mabuhay tayo rito ng nagtitiwala sa Diyos. We're giving glory to God. Nabubuhay tayo ng surely love and goodness shall follow us all the days of our lives. At pagkatapos tayong mawala sa mundong ito, we will dwell in the house of the Lord forever and ever. Kung natanggap mo ito, pwede ka ba magsabi ng malakas na Amen? Amen. Praise the Lord. And let's pray. Amen. Let's pray. Lord God, salamat po, Panginoon. Lord, ang linaw-linaw ng iyong salita. Ngayon, Panginoon, wala na kami sa balag ng alanganin na nag-iisip kami, we're in a limbo. Nag-iisip kami kung bakit pa ako sinilang. Minsan sinisisi mo yung magulang mo, bakit sinilang pa ako rin sa mahirap na pamilya? Bakit ako sinilang sa isang dysfunction family? Isang broken family? Bakit nila ako sinilang sa mga palasyo? Hindi ako sinilang sa mga mayayaman na pamilya. Mga kapatid, sino ka na isang nilikha lang? Sino ka na isang palayok lang ang magreklamo sa Potter na lumikha sa'yo? Wala tayong karapatan, mga kapatid. Ang gusto lang ng Diyos na mangyari, okay, huwag mo nang isipin kung bakit sinilang ka sa isang tingin mo'y maling pamilya. Huwag mong isipin na kung bakit sinilang ka pa sa maling pamilya, sa mahirap na pamilya, kung bakit pinanganak ka na yata in misery, na dapat pala pinisil na lang ng magulang mo ang iyong ilong. Huwag mong isipin yon, kapatid. Ang isipin mo, may dakilang plano ang Diyos sa buhay mo. At ang planong yon, God's plan for you is plans to give you hope in a future, not to harm you. Plans to give you hope in a future. Yun ang gusto ng Diyos. Surely love and goodness shall follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever and ever. Kapatid, pagod ka na ba sa pagdadrive? Pagod ka na ba sa pag-aaral? Napapagod ka na ba sa buhay mo ngayon? Kapatid, wag kang mapagod dahil nandiyan naman ang Diyos. Ang Diyos, pwede kang humimlay sa kanyang dibdib. Pwede kang humimlay sa kanyang kapahingahan. Pwede kang humimlay sa kanyang kapayapaan. Kung nalulungkot ka, ang sabi ng Lord, the joy of the Lord is your strength. Kung nalulungkot ka, this is the day that the Lord has made, and you should rejoice and be glad in it. Pag may problema ka, ang sabi ng Diyos sa iyo, lumapit kayo, lahat kayo nangapapagal at nangabibitang lubha, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan, ng kapayapaan. Nasa Kanya na lahat, package deal na ang Diyos. Wala ka nang hahanapin pa sa Kanya. In the name of Jesus. Mga kapatid, simulan na natin magtiwala sa Diyos. Huwag ka nang mag-alinlangan sa Kanya. Sapagkat ang Diyos kailanman hindi napangitan sa iyo. Kailanman ang Diyos ay hindi lumayo sa iyo. Katunayan nga, ang sabi ng salita ng Diyos, God is the one who first loved you. Siya ang unang nagmahal sa iyo. Just remain in that agape, the highest kind of love from God. Huwag kang kapatid, huwag kang bibitaw sa Diyos. Huwag kang magtatampo sa Diyos. Huwag mong susumpain ng Diyos. Dahil ang sumumpa, ang di manampalataya sa Kanya, isang pagkakamali. Ang di manampalataya sa Kanya ay isang kapahamakan. Pero magmahal sa Kanya ay isang kagalakan. Magkakaroon ka ng kapayapaang di malirip, bagamat may mga problema. Even though you hear bad news, your heart is steadfast, always trusting in the Lord.
Panginoon, kaawaan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa sa aming narito ngayon. Kung dumating man sa buhay namin, naglalamig kami sa pagmamahal namin sa iyo. Tinatamad na kami mga nalangin, magbasa ng iyong salita, makinig sa iyo. Tinatamad na kami sa ganitong mga pagtitipon. Nadadala na kami ng kamunduhan, Panginoon. Panginoong Diyos, patawarin mo po kami. Sabihin natin sa Panginoon, patawarin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga panlalamig, sa aking pakikiayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Patawarin mo po ako sa kawalan ko ng pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo po ako, Lord, sa pagkapit sa pataling. Patawarin po ako sa bawat pagtakbo ko. Patawarin mo po ako, nawawala na ako ng ganang mabuhay pa sa mundong ito. Napapagod na ako. Samantalang ikaw ay hindi man lang napapagod. Your eyes is never sleep nor slumber, but you're always watching over us day and night, Lord God. Kaya Panginoon, salamat. Kami po ay pinatawad mo na. And from now on, Lord, hallelujah, sa muling pagbabalik namin sa iyo, sa muling pagtitiwala namin sa iyo, Lord, nakahanda na ang mga open doors of opportunity. Inaalis mo na yung mga block, yung mga hindrances para manampalataya kami sa iyo. Lord, sinosolve mo na ang bawat mga problemang nahihirapan na kami, Panginoon. In the name of Jesus, kung sino ba dito may sakit karamdaman, let the healing flow from the crowns of your head unto the soles of your feet. In the name of Jesus, be healed right now in Jesus' name. By the stripes of Jesus Christ, be healed in Jesus' name. Kung sino man dito yung Lord naguguluhan, Lord, bigyan mo siya ng kapayapaang nanggagaling sa iyo. In the name of Jesus, kung sino man dito yung nalulungkot, bigyan mo siya ng kagalakang nanggagaling sa iyo. In the name of Jesus. At buksan mo, durungan sa kalangitan, at ibuhos mo lahat ng mga pangangailangan ng mga kapatirang narito, Panginoon, sa Facebook Live at sa Google Meet. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang malakas ng Diyos. Praise God. And may I invite JM to lead us in our closing prayer? Thank you, Lord. Let's close our eyes, bow down our head, and feel the presence of our Lord. Dear Lord, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa iyong kabutihan at kadakilaan. Thank you po sa panibagong linggo po na ito. And thank you for life of Pastor Jim and his family for leading this Bible study. Lord, thank you po. Hindi po nagkaroon ng anumang distractions during this session. And in this session, ipapasalamat po kami na we spend time together in your word. And we are grateful na marami po kaming natutunan for today. And I hope that these lessons we've learned today stay in our hearts and guide us in our daily lives. We learned that we believe that nililid mo kami sa way na kung saan you always want what's good for us. And sabi nga ni Pastor, we exist not just only for existence, but for the purpose na dinisign po ninyo. And we know, God, that you have the plan for our lives and you prepared everything ahead of time. And even nga po sa escape plan, you oversee it because you are an omniscient God and you all know everything. And also, we know that you can bring out goodness in every bad decision we made. Even madapaman kami kahapon, ngayon, at sa mga susunod pang araw, we know that this happens for a reasonable reason. And that's why we choose to trust you. And knowing your wisdom is greater than us. Help us to realize your plans, Lord. And sana ma-realize nga po namin na kung nasaan man po kami ngayon ay may dahilan po kayo kung bakit po kami nandito. Amen. Thank you, Lord. Thank you, JM, for that anointed prayer. Thank you, Mami Jean, and thank you everything, Mami Juday, Mami Francine, and everything here. God bless. God bless, JM. God bless. Keep in touch sa mga kapatiran. And please kindly share it to others as well, okay? Praise God. Hallelujah. Pakishare po natin para hindi lang tayo mapagpala ang lahat. God bless po. Maraming salamat po sa mga nakinig, nanood po. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Okay, God bless you. God bless you sa inyong katamaran. Okay, God bless. Maraming salamat po. Bye-bye po. Thank